1,200. Palitan ng bagong paboritong babae. Gabi ng kasal. Mula sa araw na ito, ikaw na ang pag-aari ni Xiaolang. Sinta. Ngayong gabi, hayaan kitang mangarap ng labis. Uminom ka ng basong ito ng hiwan na alak. Si Shiwan ay tiyak na magbibigay kasiyahan sa iyo. Ngayong gabi, walang pagsisisi. May bisita na nag-alok ng 2,000. Ginoong Zhang, pakilipat. Sino ang gustong mamatay? Sino ang may lakas ng loob na agawin ang babae ko? Hindi mo man lang ba tinanong? Ang taong ito ay namatay dito. Kung may makakita sa kanya, sasama ka sa kanya sa impyerno. Sinasabi ng mga tao sa mundong ito na may pagkakapareho tayo. Ngunit ngayon, nasa Changshan Pavilion tayo na nagsusumikap na mabuhay. At mababa ang ating kalagayan. Nabubuhay lang ako para sa sarili ko. At kailangan kong mabuhay. Maaari kitang tulungan na mabuhay. Natutunan mo na ang paraan ng iba. Ngayong gabi, ipapasok mo na ako sa palasyo para sa pagpili. Gusto mong ipagawa ko sa iyo ang mga bagay. Akala mo, matitigil mo ba? Ito ay tinhuagu. Kakaibang lason mula sa kanluran. Pag-inom nito, kailangan mong pumunta sa akin bawat buwan para kunin ang lunas. Kung hindi, ang lason ay aatake sa puso. Tiyak na mamamatay ka. Kung hindi ako iinom. Kung ganoon, sabay tayong bababa sa ilalim ng lupa. Ayos lang. Masaya ang pakikipagtulungan. Ang mga tao sa negosyo ay mga henyo. Pagkatapos pumasok sa palasyo ngayong gabi. Sa loob ng 10 taon, para sa aking kaligtasan, ang mga kasanayang aking natutunan, higit pa sa iyong iniisip. Pinatay mo si Zhang Yuanwei. Ininom niya ang lasong inihanda ko para sa kanya. Ito ang bilog ng langit at karma. Magpakamatay ka. Namatay na ang iyong amo. Paano ka magbibigay ng ulat kay Tagapangulo Yu? Ang lunas sa 100 Flowers Poison. Nasa kamay mo. Kailangan mo isang amo na kayang magpasa ng trabaho. At ako. Kailangan ko isang pagkakakilanlan na makalaligtas. Ikaw ang pipiliin. Patayin ako. Babalik sa palasyo para parusahan. O pipiliin pa rin. Ibigay mo sa akin ang lunas. Kasabwat mo ako. Sige. Mula ngayon, magkasama tayo sa iisang bangka. Magkaisa tayo sa buhay at kamatayan. Mula ngayon, ako ang anak ni Haring Yu. Yu Ningyan. Pumasok sa palasyo upang mga siwa, 10 taong utang dugo. Panahon ng bayaran ito.
Dahil pumasok na sa palasyo, bakit kailangan pang dumaan sa pagsusuri? Mga babae sa palasyo, kailangang dumaan sa maraming pagsasala, bago makabilang sa palasyo. Ang huling pagsubok ngayon, ay pinangangasiwaan ni Huafei. Huafei. Siya iyon. Han Wenhao. Imperyo ay nagbilin. Ginoo Wen, buong bahay ninyo. Maingat na inaalagaan ng prinsipe. Nagkaroon ng kabutihan sa haring bayan. Espesyal na gantimpala. Salamat sa banal na guro. Salamat sa biyaya ng hari. Ipinaabot ng hari ang kanyang espesyal na utos sa inyo. Magpakailan pa man kayong lahat ay mapunta sa impyerno. Hurry up, Huner. Sumpa ng mga magulang. Sisikapin ng anak na ito, na makabawi ng dugo sa dugo. Si Huafei ay paborito ng emperador, na namamahala sa pagpili sa palasyo, at pagsusuri ng mga concubine, mga bagong pumasok sa palasyo. Kung hindi niya mapasa ang isang pagsubok, hindi ka makakakita sa hari. Ano ba talaga ito? Ano ang sinusubukan nilang suriin? Malalaman natin mamaya. Huwag. Huwag. Anong nangyayari sa kanya? Mukhang hindi madali ang pagsubok na ito. May isa pang hindi nakapagpigil sa sarili. Susunod. Susunod. Dalawang hadlang. Susunod. Itataas ang ulo. Itataas ang ulo. Ang babaeng ito ay nagmula sa, ito ay si Yu. Ako ay isang lingkod. Ako ay anak ni Premier Yu. Yu Ningyan. Gago, sinong nagbigay sa'yo ng permiso para makialam? Gago, mapaghinala mong alipin. Sa tingin mo ay pwedeng kang manakit sa Liuhua Palace. Ako po, ay anak ng punong ministro, at tumanggap ng utos mula sa haring banal. Pumasok sa palasyo upang magpasalamat sa hari. Ako lang isang maliit na babae. Walang dapat ikatakot. Pagpasok sa palasyo, hindi ko na kayo pakikialaman. Sino ang anak na babae, na hindi sumusunod sa mga alituntunin? Kailangan niyang parusahan. Kapag pumasok ka sa palasyo, malalaman mo ang mga paraan ng aking palasyo. Akala ko, siya ay pinamamahalaan lamang ng aking tiyuhin at ng pambansang guro. Bagamat siya ay seloso, hindi siya nawawalan ng katinoan. Hindi ko inasahan na magiging ganito kalala ang sitwasyon. Kahit na anak siya ng kanang kamay ng emperador, siya ay isang babae na hindi pa nakakita ng mundo. Yu Ningyan. Tinawag kita dito ng upang, bago ka maglingkod sa harap ng banal na hari, kilalanin mo ang iyong sarili. Alam mo ba? Sino ang taong ito? Siya ang dating pinakamataas ang pagpapahalaga, dahil ang kanyang kamay ay halos kahawig ng sa akin. Kinuha ko ang kanyang kamay. Tungkol sa iyo. Ang iyong mga kilay at mata ay may ilang pagkakahawig sa akin. Kung sakaling may araw na pasakitan mo ako mismo ang huhukayan ng iyong mga mata.
Yu Ningyan, huwag mong isipin na dahil sa suporta ni Yu Chengxiang, hindi kita kayang pigilan. Sa loob ng harem na ito, hindi ito larangan ng mga anak ng makapangyarihang ministro, para maglibang. Kung natatakot kang mamatay, mas mabuting umalis ka na sa palasyo, upang mapanatili ang iyong buhay. Si Hua Fei ay may pambihirang ganda, nahihiya ang aliping babae na ito, na hindi makipagtagisan sa inyo. Kahit na ikaw ay anak ng punong ministro, hindi ka pa rin makakapagmataas sa harap. Ngayon na ganito, titingnan ko na lamang ang dignidad ng punong ministro Yu. Paalala lang, maging maayos ka. Iwasan ang gulo. Sige na. Sumama ka kay Ginoong Wang para sa talaan. Ningyan, Ningyan, Ningyan. Bakit hindi ka sumagot nang tinawag kita? Ang babaeng ito ay dapat na kaibigan ni Yu Ningyan. Kakaibang nawala ang isip ko, hindi ko narinig. Hindi ba't araw ng pagpili sa tahanan ni Hua Fei ngayon? Kumusta? Nakapili ka ba? Nakapasa ka ba? Nakapili na. Sasama siya sa talaan ng mga nakatanggap ng parangal. Bakit ka labag na labag? Akala ko ayaw mong pumasok dito. Labag na labag. Pero, kung ikaw ay mapipili, ano na ang mangyayari kay Prinsipe Chen? Rehente. Prinsipe Chen. Parang naririnig ko na, sila ni Yu Ningyan ay magkasintahan. Baka dahil kay Prinsipe Chen, kaya niya ako pinasok sa palasyo. Siya ay prinsipe, ako ay isang babae lamang. Wala itong halaga. Siyempre, may halaga ito. Ang rehente ay kasintahan ni Yu Ningyan. Napakahayag nito. Sa palasyo, wala siyang iniiwasan. Ningyan, o Ningyan, nahihirapan akong hanapin ka. Pasensya na, makikiraan lang. Mayroon tayong dapat pag-usapan. Yaner, hinahanap kita ng maraming araw. Bakit hindi ka nagpadala ng balita sa akin? Maging maingat ka, Ginoo. Maging maingat. Sabi mo, hahanapan mo ng tao para makapasok sa palasyo. Ngunit pumunta ako sa Changshan Tower. Tanging bangkay. Bakit ka nawala? Prinsipe, may ibang tao dito. Tama bang pag-usapan ito? Oo nga. Tungkol dito. Talagang hindi ito dapat pag-usapan sa harap ng iba. Dahil nahuli niya tayo, ang ating lihim. Kaya kailangan na nating patayin siya. Saan na tayo nag-usap kanina? Oo, bakit hindi mo ako pinadalhan ng balita? Naisip ko munang pumasok sa palasyo. At kapag maayos na, saka ako magpapadala ng balita. Ano ang ibig sabihin ng kapanatagan? Kapag ang aking tanga na pamangkin ay pinaburan ka, at itinanghal kang reyna, saka mo masasabing may kapanatagan. Huwag kang magpanggap. Noong una, ikaw ang nagmakaawa sa akin. Ikaw rin ang paulit-ulit na nagsabi, na kailangan mong makahanap ng kapalit para makapasok sa palasyo, upang matapos ang misyon. Ngunit sa isang iglap, wala kang balita. Ngayon, bigla ka na namang pumasok sa palasyo. Yu Ningyan. Ano ba talaga ang balak mo? Naisip ko lang ang isang magandang plano. Anong magandang plano? Anong magandang plano? Anong magandang plano? Nais ko sanang pumasok sa palasyo muna. At saka maghintay ng tamang pagkakataon. Hindi na katulad ng dati ang iyong mga salita at kilos. Sinabi mong maghahanap ka ng kapalit, ngunit bigla ka na lang nawala. Ngayon, bigla ka na namang lumitaw. Hindi ba't? Sa unang araw pa lang ay mahuhuli ka na. Yung Yu Ningyan. Gaano karami ang kalat na iniwan niya. Pero parang kakaiba ang itsura niya. Baka naman. Ikaw ba ang kapalit? Chuyi. Nandito na. Mga alipin, lumapit na. Sabihin mo, kung siya ba talaga ay si Yu Ningyan.
Sagot sa akin. Sagot sa akin. Siya nga. Siya ang aming Panginoon. Walang duda dito. Bakit hindi mo sinabi kanina? Bakit kailangang magdusa ng ganito? Yaner, Yaner. Huwag kalimutan ng ating mga pangako. Kapag dumating ang araw ng tagumpay, doon tayo. Magsasama ng walang hanggan. Tara na. Siya, may mga tao nang mag-aasikaso. Tara na. Xiao Langchen. Paano siya makakapatay ng walang habas sa loob ng palasyo? Palagi siyang pasaway, walang galang sa batas. Ayos. Ang harem na ito. Si Huafei ay pumatay ng tao dahil sa pagkakahawig nito sa kanya. Kaya't pinutol ang braso ng tao. Kung gusto ng prinsipe, pwede siyang pumatay. Ano naman ang emperor? Isang buhay na yama ba? Ang harem na ito ay mas mapanganib pa kaysa sa iyong inaasahan. Kuya Lan. Kung totoong ikaw ay kasangkot sa kaso ng dugo sa haring tahanan, kahit may pagmamahal ka sa puso, hindi ka namin palalayain. Kanina lang. Pinilit ako ni Xiao Langchen. Nasa tabi ka naman. Bakit hindi ka nagsagip? Gusto mo bang makita akong mamatay sa pagkakasakal? Hindi ka naman aking Panginoon. Bakit ko naman kailangang mag-risk? Sige. Akala ko, maging maayos ang paghihiganti na ito. Hindi ko inasahan na puno ng mga asong gubat ang paligid. Sa likod, may isang malamig na tagamasid. Sinasabi mong maghihiganti ka. Akala ko'y nahuhumaling ka sa kayamanan. Nais mong palitan ang posisyon ng dalaga. Ako'y tinamaan ng malubhang lason. Ang buhay ko'y nasa iyong mga kamay. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ako ay isang ulila ng general. Pumasok ako sa palasyo upang maghayganti sa malalim na galit ng dugo. Hindi ba ito? Si Wen Shuan. Shuan, nasaan ka? Shuan, huwag kang tumakbo, nandito na ako. Hindi magbabago ang pangalan ng dalagang ito. Hindi magpapalit ng apelyido. Ito ay si Wen Shuan. Kahit ano pa man ang katotohanan. Basta tunay siyang nagsusulong ng paghihiganti sa general na pamilya. Ipinapangako niyang susuportahan hanggang kamatayan. Hindi ko kilala. Ngunit mula sa sandaling ito, ikaw na ang aking pinuno. Naniniwala ako sa iyo. Sa tahanan ng general, isang kaaway ay si Han Wenhao. May tiwala ka ba na maiiwasan ang pagpatay kay Han Wenhao? Maaaring subukan. Ngunit kung mapapatay siya, hindi tiyak na makakatakas ka. Hindi lang kita papatayin. Mas gusto ko pang hanapin ang nasa likod ng lahat. Ibabalik ko ang puri ng Wenshi. Sabi mo sa palasyo. Sino ang may pinakamalakas na kapangyarihan? Siyempre, ang hari. Sige. May paraan na ako. Ginoo. Walang anuman. Sadyang nagkaroon lang ng lason. Kahit anong mangyari, dapat protektahan ng taong ito. Itong libong bulaklak na lason, talagang nakakasira ng plano. Ikaw, anong lunas mo? Sa huli, makakaramdam lang tayo ng ginhawa. Hindi talaga nito malulunasan, di ba? Anong nalaman mo? Yung mga babaeng pumasok sa palasyo, walang isa man sa kanila ang nakipagkita sa hari. Bakit kaya? Sabi-sabi, si Han Shilan ay nakipagsabuatan sa pinuno ng templo ng langit. Sabi nilang walang magandang araw kamakailan. Hindi nararapat tawagan, kahit na siya ay nagawang mapapayag ang kalangitan. Para sa kanyang isang salita, ang kanyang ama ay ang pangunahing tagapayo ng bansa, at siya ay paborito ng banal. Kaya't ang kalangitan ay hindi maaaring hindi sumunod. May tiwala ka ba sa iyong kakayahan? Patayin siya. Maaari siyang patayin. Ngunit mahigpit ang mga alituntunin sa palasyo. Mahirap na makalabas ng buo. Huwag maging padalos-dalos. Dapat itong gawin ng may talino.
Tumingin ka sa galaw ng emperador. Ano ang ibig mong sabihin? Dahil sinabi niya na walang araw na swerte. Kaya ako ay gagawa ng isang araw na swerte para sa hari, upang maging masaya ang araw na iyon. Ginoo, ipinapakita ko po sa inyo ang panyo. She won. Anong nangyari? Mahal na emperador, ang aking damit ay basa na. Kailangan kong bumalik at magbihis. Pakiusap, patawarin mo ako, mahal na emperador. Dahil ikaw ay isa sa mga nasa harem. Ngayon ay hindi ba dapat tayong magkita? Sa oras na ito, bakit ka nagmamadaling umalis? Dahil ikaw ay isa sa mga nasa harem. Ngayon ba ang tamang oras para makita ako ng hari? Sa ngayon. Bakit ka pa nagmamadaling umalis? Bumalik sa hari. Ako ay isang bagong pasok na maganda sa palasyo. Yuning yan. Ang ama ko ay isang kasalukuyang chancellor. Simula nang pumasok ako sa palasyo, palagi akong inaapi ni Huangbi. Nasa puso ang takot. Sa isang sandali ng pagkamausisa, nais kong makita ang anyo ng aking magiging asawa. Kaya, nagsuot ako ng kasuotan ng isang eunuch. Hindi ko inaasahang manatili sa tabi ng emperador upang maglingkod. Aking mahal na Ginoo, may kasalanan ako dahil napili na bilang isang dalaga. May pagkakataon na makikita ang emperador. Bakit mo naman panang-anib ang iyong sarili sa pagkakataong ito? Siya ay si Huafei. Binayaran niya ang Qintianjian. Sabi niya, walang magandang araw kamakailan. Hindi madaling makaharap ang emperador. Kakaiba. Wala pang nakarinig na ganito. Akala ko pati ang emperador ay hindi alam. Ito'y mga laro lamang ng mga kababaihan sa harem. Kung ganun, mahal na emperador, kayo'y napakabait at mapagpatawad. Naway patawarin ninyo ang aking walang ingat na pagkilos. Kung ganoon, patawarin kita sa iyong pagkakasala, hindi kita pagbabayarin sa iyong ginawa. Kung gayon, mahal na emperador, ako'y magpapalam na. Tawagin ang mga tao. Talagang napakagandang kutsilyo. Anong magandang araw? Gusto kong tanungin ang pinuno ng Qintianjian. Sino ba ang nagbigay ng lakas ng loob? At ang prinsesa Hua. Bukod dito, kakaiba ang kilos ni Yuning yan. Siyasatin ang kanyang pagkatao. Gusto kong malaman kung sino talaga siya. Ito po ang hari. Hindi maganda ang kalagayan ng Panginoon. Malaking problema na ito. Bakit nagkakagulo? Pinuno ng tahanan ng kalangitan. Inutusan ng hari na arestuhin siya. Ano? Baka. Narito na ang hari. Impermeable, bakit ka umiiyak? Bakit ka umiiyak? Hindi ba't binatukan kita? Kailangan pa bang magpatulong sa kalangitan para pumili ng tamang oras? Inis ka sa hari, ihulog mo ang mga ito sa kalangitan at putulin. Hari, patawarin niyo po ako. Sabihin niyo, ano ang dahilan? Bakit hindi ko maanyayahan ang bagong tao? Mahal na emperador, ako'y naguguluhan lamang sa sandaling ito. Naging adik sa selos. Umaasa akong mapapatawad mo ako, mahal na emperador. Dahil sa labis mong pagmamahal sa akin, magsagawa tayo ng pagtawag sa bagong mga dalaga, dito sa iyong Lihua Palace.
Nariyan na sila. Bumalik sa emperador. Kulang lamang ang anak na babae ni Ginoong Yu, si Yu Ningyan. Bakit? May mensahe mula sa Yaohua Palace. Sinasabing may sakit si Yu Ningyan. Kaya't mahirap makapagsalita, may sakit. Tara na. Sasamahan kita upang silipin. Oo. Ang mga lihim na halimaw ay walang lunas. Ngunit ang gamot na ito ay pansamantalang makakatulong sa toxin. Talaga bang epektibo ito? Natakot lang ako sa panganib. Ang bat na ito ay nakakaapekto sa katawan hanggang sa buto. Madaling magdulot ng pagkahilo at lagnat. Kung hindi ka mag-iingat ng maayos, maaaring mapalala pa ang sitwasyon. At posibleng ikamatay pa. Kailangan mong pag-isipan mabuti, binibini. Hindi pa natutugunan ang lason. Hindi pa nababayaran ang galit. Paano ako magpapahinga ng tahimik, kahit pamamatay na ako? Gusto ko ring subukan. Kung talagang ganito ang plano, ako ang magbabantay bilang tagapagprotekta. Pero dito ay isang mahahalagang lugar sa palasyo. Kung makita ito ng iba, magdudulot ng usapin. Baka makasangkot pa sa buhay. Kailangan nating maghanap ng mas lihim na lugar. Ang palasyo ng Yaohua ay tahimik at madilim. Walang tao na dumating. Sige na. Oo. Ang tubig na ito ay sobrang init. Baka ang karaniwang tao ay matagal nang bumigay. Ngunit ang dalaga ay nagtiis at lumaban. Nasaan ang tao? Nakakabahala. Naging baliw ba ako? Bakit parang may mga ilusyon ako? Bakit ko nakita ang emperador? Ako ang dumating para makita ka. Bakit ganito kabigat ang iyong sakit? Talagang may ilusyon ako. Dahil nakita kita muli. Ang pakiramdam na ito. Napakatotoo. Ako po. Yu Ningyan. Nagsusumamo sa emperador. Narinig ko po na kayo'y may sakit. Nandito ako upang magbigay ng pagbisita. Bakit ganito kabigat ang iyong karamdaman? Ako po. Maraming salamat sa pag-aalala, Hari. Ako po ay muling nagkaroon ng lumang sakit. Kahapon nagpunta sa hot spring. Medyo nagkamali lang, nakagambala sa banal na paglalakbay. Dapat akong mamatay. Nanginginig. Ganito kalala. Wang Zong. Dalhin ang manggagamot. Hindi na kailangan, manggagamot. Aking. May gamot sa bahay. Kahapon, nakaligo na sa gamot. Ngayon ay malaki na ang ginhawa. Kung maguguluhan ang mahal na hari, hindi ako mapakali. Kung ganito na nga, sige, susunod ako sa'yo. Dahil nasa palasyo ka na. Malamang may isang tao na hindi masyadong nag-aalaga, Wang Zong. Paparusahan ang mga tagapaglingkod sa Yaohua Palace ng 20 palo bawat isa upang magsilbing babala. Iyon ay mula sa emperador. Ginagawa niya ito upang ipakita ang kanyang kapangyarihan para sa akin. Oh, ginagamit ang pagkakataon. Yu Ningyan, nakapagpasok na sa palasyo. Kung hindi ko kaagad kausapin ka, dapat maging mas masigla.
Ang harem na ito. Nagpapanggap na may sakit na si Doctress, na naglakas loob, na parusahan ang mga tagapaglingkod para sa kanya. Sa tingin ko, peke lang ang sinasabi niyang lamig. Ang tunay na dahilan ay ang pag-ibig sa pansin. Yan ang totoo. Diyosa, magpatawad po kayo. Kakaibang bagong dating si Yu. Kaya ganoon siya ka-assertive. Kung hindi niya bibigyan ng paunang babala, baka mahirapan tayong mag-ayos sa huli. Dahil siya ay malamig. Bakit hindi? Hindi ka maganda ang pakiramdam. Ngunit dinala mo ang emperador sa iyong silid. Pinabayaan ng iba mong mga kapatid. Talagang ugali ng isang mapanlinlang na babae. Kamakailan lang. Nakakuha ko ng isang loro. Sobrang cute. Kaya't araw-araw kong tinuturuan itong magsalita. Ngunit kahit anong gawin, hindi ito natututo. Laging nag-iingay at walang tigil sa pagsasalita. Sino ang gustong makinig sa mga walang kwentang sinasabi mo? Naiinis din ako sa walang humpay na ingay nito araw-araw. Kaya, sinabi ko sa kanya, tumawag ka kung gusto mong tumawag. Kung hindi ka tumawag, manahimik ka na lang. Kung hindi, aalisin ko ang lahat ng balahibo nito. Putulin ko ang leeg nito. Ikaw. Tinuturuan ko ang aking loro. Anak na babae, bakit ka ganun ka nervous? Hindi ba? Natatakot ka ring maputol ang leeg. Narinig ko na nagkasakit ang kapatid na babae ilang araw na ang nakalipas. Ngayon, okay na ba siya? May bagong mga mainit na unan sa palasyo. Sabi nila, napakaganda ng epekto sa pagpapaalis ng lamig. Mamaya, papalitan ko ng tao para dalhin sa iyo. Salamat sa iyong malasakit, Inang Reyna. Ako'y nahihiya at hindi karapat-dapat. Bakit ka pa kailangang magpakumbaba, kapatid? Ang ating mga ama ay magkaibigan. Ngayon, pareho tayong naglilingkod sa emperador. Tayo'y parang magkapatid. Nadulas ang aking kamay. Walang masama sa iyo, kapatid. Agad na tawagin ang doktor. Walang masama. Hindi sinasadya ng Reyna. Nakikita ko. Mukhang hindi rin nadulas ang Reyna. Siguro ay natatakot din siya. Mali ang sinabi mo. Ito ay isang maliit na parusa para sa iyo. Wala akong ganitong intensyon. Talagang hindi siya natatalo. Napaka-interesante. Ngayon ay hindi na nag-arte si Huafei. Ngayon si Huafei ay talagang naging mas maingat, kung hindi dahil sa pagbibigay niya sa akin ng mainit na unan. Baka mas lumala pa ang kanyang ginawa. Nalaman na ang tungkol sa mainit na unan. Sa loob ng unan, may nakatagong, pulbos ng pulang bulaklak. Ang matagal na paggamit nito, ay magdudulot ng lamig sa katawan. Hindi madaling mabuntis. Sa paglipas ng panahon, maaari pa itong magdulot ng sakit sa kama. Napakasamang paraan. Iuulat ba ito sa emperador? Emperador, bibigyan lang siya ng babala, walang tunay na parusa. Hindi ito sapat, mahal na emperador. Kailangan ng mas mabilis na kutsilyo. At ako, kailangan kong pabagsakin si Huafei agad. Putulin ang mga pakpak ng pambansang guro. Naiintindihan. Mahal na emperador, may nakakita sa tahanan ng pambansang guro, na may alay na handog para kay Huafei, na may isang maliit na pakete. Nakain na hinala, sinasabi ng mga tao sa tahanan ng pambansang guro na ito ay suplemento. Matapos suriin ng pinuno ng mga manggagamot, ito ay talagang napakain. Pulbos ng pulang bulaklak. Ibinigay ni Han Wenhao ang pulang bulaklak na pulbos kay Huafei. Ito ay isang bagay na lihim. Upang maiwasan siyang mabuntis. O para limitahan ng ibang mga concubine. Dahil si Huafei ay pumasok na sa palasyo. Hindi na siya dapat makipag-ugnayan ng lihim kay Han Boshi. Umalis. Sama-sama kaming magtutungo sa Liyuwa Palace.
Emperador. Hindi ito gawa ng alipin. Hindi ito gawa ng alipin. Si Han Wenhao ay may balak na saktan ng heir. At may malalim na plano. Dahil sa iyong mukha, tanggalin sa posisyon. 10 palo. Ipapadala sa Lingnen. Hinding-hindi makakalabas magpakailanman. Mahal na Emperador. Tungkol sa iyo. Prinsesa Hua, kailangan mo ring magsara ng pinto at magnilay-nilay. Ang harem na ito ay harem ko. Hindi ito sa pamilya nyo, Han. Han Shilan. Dahil sa pamilya ng Wen, maraming dugo ang natagpuan. Magsisimula ako sa iyo. Mahal na Emperador. Yuning yan. Kung hindi ko maibabalik ang pagkay-vengeance na ito, hindi ako magiging tao. Ate, narinig ko na may nangyaring hindi maganda sa iyo, kaya't nagmadali akong dumating. Huwag ka nang magalit, naghanda ako ng sabaw para sa kalusugan mo. Uminom ka muna ng kaunti para hamupa ang init ng ulo. Ate, hamupa ka na ng galit, kung hindi, mag-uumpisang sumakit na naman ang laging mong kabag. Yung laging mong sakit sa tiyan. Yuning yan. Ako ang magpaparusa sa'yo. Sa pamamagitan ng pagpaparusa. Hindi ko inakalang. Yung taong akala ko mali, ay siya pala siya. Chuho. Ginoo, ang bulaklak na ito ay pwedeng magpawala lang ng sakit. Malayo pa ang daan ng paghihiganti. Kailangan mong ingatan ang iyong buhay. Akala mo hindi ako gusto. Ako ang pinaka nag-aalala. Ang sarili kong tao. Miss. Dapat ay mabilis kang makahanap ng ganap na paraan para maalis ang lason. Kung sakaling muling sumiklab ito, hindi natin kayang isipin ang magiging resulta. Naiintindihan ko. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko agad. Yuning yan. Lumayas ka na rito. Yuning yan. Lumayas ka na dito. Kapatid na babae, hindi ba't nakarka pa? Paano ka nakalabas ng hindi alam? Hindi pa alam ng nakababatang kapatid, siguro. Ako ay nagdadala ng anak na lalaki. Kung ganun, binabati kita, ate, hindi lang iyon. Dahil may anak na lalaki sa aking sinapupunan, natapos na ang aking pagkakabansot, ama. Naibalik na sa kanyang posisyon, ate. Nais ko lang sanang ipaalala sa iyo, na ang iyong dinadala ay dapat na ingatan ng mabuti, upang hindi magamit ng iba na nag-aagawan sa kapangyarihan. Hindi mo na kailangang mag-alala, may proteksyon ako mula sa emperador, may anak na lalaki sa aking sinapupunan. Paano magkakaroon ng pagkakamali, ngunit ikaw? Ang emperador ay interesado lamang sa mga bagong bagay, balang araw. Ayaw ka na niya. Kung ganun, ate, magpakatatag ka sa pagbubuntis. Sa ilang araw, magpapadala ako ng tao para maghatid ng mga pagkain at pangsuplemento. Para sa iyo, ate, magpakatatag sa pagbubuntis. Kung ganoon, igagalang ko. Mas mabuting sumunod na lamang. Dahil nagdadalang tao na si Huafei, ibinalik na sa pwesto ang guro ng bansa. Hindi ba't parang bumalik tayo sa simula? Ang mga naunang pagsisikap ay sayang. Sino ang nagsabing sayang? Si Huafei. Mas lalo siyang nagiging mayabang dahil sa pabor. Mas madali siyang nagkakamali. Ano ang ibig mong sabihin? Habang siya'y kampante sa kanyang kalagayan, mas madali siyang magkamali. Laging may pagkakataon tayo. May plano ako. Hindi ko alam kung angkop ba ito. Sabihin mo, ngayong umaga, nalaman kong buntis si Huawei. Naisip ko ang Yujun-san. Kailangan lang ng isang patak, malalaman na kung siya ay buntis. Ayos lang, Chuhi. Natuto ka na rin ng mga ito, mga maruming taktika sa harem.
May utos ang emperador. Ipatawag si Yukay sa Liyue Hall para makipagkita. May humiling sa iyo na makipagkita sa emperador. Kailangan maging maingat sa oras na ito, Chuhi. Sa pagkakataong ito, hindi ako ang urong. Yuning yan. Ikaw ang nagdulot ng kapahamakan sa aking anak. Kailangan mong bayaran ang iyong buhay, ate. Walang ebidensya. Paano mo masasabing ako ang may gawa nito? Ikaw. Yuning yan. Alam ng lahat sa palasyo na ikaw at si Haibin ay hindi magkasundo, kaya magmadaling magpatawad para hindi ka masaktan. Emperador, ikaw ang magpapasya para sa akin, Haring. Emperador. Ipagbigay alam po, Emperador, sa katawan ni Consort Hua. Nalaman na ang gamot. Oo, Yujin-san. Aking nasuri na. Sa pagkain ay may sangkap na Yujin-san. Ito ang pagkain na galing kay Yuning yan, na ipinadala ng loob ng palasyo. Kung usapin ng pagdududa, sino mang nasa palasyo ay pwedeng maging sospek, hari. Para malaman ang katotohanan, ako ay handang tumulong. Unahin nating inspeksyonin ang aking silid tulugan, Ginoo. Ako rin ay handang makipagtulungan sa pagsasagawa ng inspeksyon sa aking silid. Yuping, ikaw naman. Ako po ay si Yaohua, sa palasyo. Nasa inyong pagsusuri na lamang po, tao. Suriin ang lahat ng silid. Oo. Ano ang ginagawa mo? Yukay Ren, sobrang nabigo mo ako. Nais na magpataw ng parusa. Ano ang dapat ikabahala sa kawalan ng dahilan? Emperador, tiyak na ebidensya. Yuning yan. Patuloy pa rin siyang nag-iimbento. Humihingi sa iyo, Emperador. Para sa akin, bilang kanyang lingkod, pakiusap. Emperador, Yuning yan ang nagsasangkot sa pagwasak sa trono. Kung hindi mo ipagpapalit ang iyong buhay sa palasyo na ito, di ba't walang tigil ang pagpatay? Hari, sa araw na ito, nang may pag-asa lamang na, bigyan ninyo ako ng isang araw. Tiyak na ibibigay ko sa hari, isang katotohanan. Yuning yan. Mukha namang gusto mong makatakas, no? Ang bilis mong mag-alala, ate, hindi ba't? Baka may matuklasan pa. Mahal na hari, tingnan mo, malinaw na ang lahat. Nasa pangangalaga pa siya. Tumahimik kayong lahat. Bukas ng alas 10 ng gabi, kung wala pang paliwanag, kukunin ang iyong ulo bilang kapalit. Opo. Mahal na emperador. Sino? Aking mahal, halos mamatay na ako sa pagkasabik. Ang tagal na nating hindi nagkita. Hayaan mong alagaan kita ng mabuti. Huminto ka. Mahal. Anong ginagawa mo? Hindi ba't ikaw ang nag-imbita sa akin? Tinawag kita dito, para sa isang seryosong usapan. Serious na usapan. Hindi mo ba sinabing, hindi nagtatagal ang paghihiwalay ng higit sa 3 tag-init? Hayaan mong ako ang makipagkwentuhan sa iyo tungkol sa nakaraan. Kwento lang ng nakaraan. Huwag kang manakit o magpasok ng hindi ka nais-nais na galaw. Hindi ito ang unang pagkakataon na ikaw at ako na nagkasama. Ano ngayon? Hindi pa ako pinabayaan ng emperador sa ginagawa mo. Hindi ka ba natatakot na mawalan ng ulo? Sabihin mo na, bakit mo ako tinawag? Ano ba talaga ang dahilan?
kung bakit mo pinag-iimbestigahan. Yan. Nakuha mo na ba? Yung tela ng amyultang ito, galing ito sa tributo ng Western Regions. Nagawa sa ginintuan na silk. Magaling. Alam mo ang katotohanan. Yuning yan. Hindi ka naman sigurado na matalino. Sabihin mo, sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay, maaari kitang tulungan na makamit mga bagay na nais mong gawin. Alam mo na ang hari ay may nais gawin. Palitan ang dinastiya. Agawin ang trono. Yuning yan. Nasaan ang iyong ebidensya? Sa tingin ko, wala kang ebidensya. Gusto lang magpalipas ng oras. Mahal na emperador, agad siyang parusahan, upang hindi siya makapagpasama sa lahat. Hindi pa oras ng gabi. Uminom muna tayo ng tsaa. Ito ang aming magandang tsaa mula sa Xianlong Mountain, na aming dinala. Mahal na emperador, ang tsaa na ito ay tanyag na tsaa mula sa Xianlong Mountain. Tawag dito ay yuzu. Mangyaring, mahal na emperador, masusing tikman ito. Ang taong umiinom ng tsaa ay makikita ang puso ng iba. Huwag kang maging mapanlait. Ang paningin ng emperador ay talagang maaasahan. Mahal na inang, huwag po kayong magalit. Ang tsaa na ito ay tinatawag na hongding. Makatutulong ito upang maibsan ang init at pagod. Inang. Kilala niyo pa ba ang bagay na ito? Ito. Hindi ba ito ang pabango na may amoy ng ilang-ilang mula kahapon? Magaling ang alaala ng inang Reyna. Ang tela ng pabango na ito ay mula sa mga handog ng kanlurang rehiyon. Nakasulat sa listahan ng Bureau of Internal Affairs na ito ay ibinibigay lamang sa nag-iisa lang si Haring Birhen Huafei. Isang sachet ng pabango. Ano ang maaaring ipakita nito? Tanging sa akin lang ipinagkaloob ng hari. Hindi niya sinabi na hindi ko ito pwedeng ibigay sa iba. Churan, sabi mo, nabigyan na ba kita ng regalo? Nasa iyo na. Noong nakaraan, maraming tela ang ibinigay sa akin ng inang Reyna. Itong amulet, kanino ba ito? Hindi akin ito. Wala kang kinalaman dito. Bakit ka nakikialam? Ano ba ang nangyayari? Huwag nang pag-usapan ang tungkol sa amulet. Si Empress Hua. Sinabi niyang ako'y naglagay ng lason tungkol sa Eugen powder. Nakasulat dito, ang lahat ng mga race eta mula nang ako'y pumasok sa palasyo, sa mga mediko ng emperador. Aking alipin, maliban sa lamig ng hangin, pampalakas ng tiyan, pampakinis ng balat, hindi pa ako nagbukas ng Eugen powder. Maaari bang itanong, ako ba'y nagsisinungaling? O kaya'y nagsisinungaling ang doktor? Kailangang maitatala ng mahigpit ang mga gamot na ginagamit sa loob ng palasyo. Ang Eugene-san ay isang ipinagbabawal na gamot. Siguradong walang mali dito. Maaari rin niyang mabili ito sa labas. Maraming batika dyan. Ginoo Huafei. Pero familiar na ako sa batika sa labas ng palasyo. Napaka-espesipiko. Kahapon, nagpadala ako ng tao upang imbestigahan sa batika na madalas puntahan ni Haring Birhen. At sa mismong kahapon, ninanakaw ang batika. Maaari ko bang itanong, magnanakaw? Bakit mo kailangan nakawin ang batika, ate? Ano ang maipapaliwanag mo? Gusto mo akong saktan? Kailangan mo pa bang ipaliwanag? Huwag muna nating pag-usapan ito. Mahal na Reyna Hua, paki-explain na lang. Itong race eta. Sige, ito ay kay Empress Hua, na inireseta ng Royal Physician. Nakalista dito. Ang motherwort, Chuanxiong, pulang bulaklak, Xiangfu. Ito ay gamot para sa pag-aayos ng buwan ng dalaw. Maaari ko bang itanong, Inang Hua, na may sinapupunan ng dragon? Bakit ka gumagamit ng gamot na ito?
Inang Hua, maaari mong ipaliwanag. Ako, pa rin. Ako na lang ang magpapaliwanag sa'yo, ate. Tama. Sa listahan ng gamot ni Consort Hua, may ilang gamot pa, na napakakakaiba. May isang halamang gamot, na tinatawag na Namu. Ang gamot na ito ay panggamot sa kolera. Ginoo, ang Empress, hindi nagkasakit nito. Bakit ka nagreseta nito? Ano ito? Ako po. Katatapos lang magbuhos ng puting suka, nagsisilbing pahayag ang puting suka. Ang sanga ng nanmok ay nakasulat sa papel. Pagkatapos matuyo sa hangin, walang bakas. Ang bakas sa bag ng gamot na ito, ay ang larawan ng depensa sa hilagang bahagi. Ako po ay sumusunod, Ginoo, karaniwang ruta. Natuklasan na siya ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ng kaaway, at nagpadala ng tao para hulihin. Ano ang gagawin sa taong ito? Iwanan muna. Minsan ang mga patay ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa mga buhay. Ang Emperatrice ay nagtataksil sa bansa. Ang ebidensya ay tiyak. Ano pa ang maaasahan? Mahal na Emperador, wala po akong ginawa. Ako po ay inakusahan. Nagmamalimos po ako sa Emperador. Ipadala ang utos mula sa women. Sinasalakay ang tahanan ng guro ng bansa. Nahuhuli ang buong pamilya ng Han. Pipili ng araw para sa hatol. Talagang masigasig ang mahal na consort. Bumibisita pa sa akin. Mabilis ang iyong mga balita. Alam mo pang ako'y itinalaga bilang mahal na consort. Ipasok mo na. Tatay. Bakit ka nandito? Shilan. Shilan, huwag kang matakot. Yaner. Ako si Ganghan. Kilala tayo bilang magkaibigan mula sa mga kilalang pamilya. Noong panahon ng emperador, mga guro mula sa Korea, hindi rin nagkulang sa pagpapadala ng tao sa bilangguan. Ngayon, maituturing na itong mga bagong kwento at lumang alaala. Yuning yan. Ano ba talaga ang masamang alitan ng aming pamilya sa iyo? Bakit mo ako Gina ganyan? Malalim na galit. Tuwing gabi, naririnig ko ang sigaw ng pamilya Wen. Ikaw, hindi ka ba patay na? Tatay, sino siya? Ako'y patay na. Ngunit ngayon, ako si Yufei, anak ng punong ministro. Yuning yan. Kayo, ang angkan ng Han. Walang halaga ang pagkamatay. Ngayon, alam nyo ang aking lihim. Hindi ko maaring hayaan na ilabas nyo ito. Ano ang gusto mong gawin? Gusto mo bang patayin kami? Paano mo ipapaliwanag ito sa emperador? Hindi ako kasing tanga ng iniisip mo. Gusto kita. Tahimik na maghintay sa huling wakas. Shuhi. Ayusin mo sila. Oo, Yuning yan. Yuning yan. Tatay. Nanay. Ang inyong galit. Ako ang kanilang. Ibabalik ko sila. Hindi pwede. Tatay. Tatay. Yuning yan. Sinasabi mong Empress Yu, magpapalayas kay Han Wenhao at sa mga rebeldeng grupo. Ipinapataw ang pinakamabigat na parusa. Maaaring totoo. Talagang ganito ang emperador. Napaka-brutal ng mga pamamaraan.
Mas malupit pa kaysa sa Dali Temple. Ito ay si Empress Yu. At ang pamilya Han. Parang may malalim na alitan silang dalawa. Yu Ningyan. Alam mo namang ang pamilya Yu ay nagsabuatan sa pamilya Han. At sumusuporta kay Prince Chen. Bakit ganito kalalim ang galit mo sa pamilya Han? Dahil ba ito sa labanan sa harem? Hindi pa rin natatanggal ang mga natitirang kalaban. Kung talaga siyang si Huner, kailangan ko siyang protektahan. Huwag no ang mangyari muli ang trahedya sa Warm family. Walang problema. Aalis ako para kumuha ng gamot. Itong lason. Talaga bang walang ganap na lunas? Ang Chenwago ay isang pambihirang gamot mula sa kanlurang rehiyon. Walang ganap na lunas, bagamat hindi ito labis na nakakalason. Tuwing may takdang oras ay nagdudulot ito ng panghihina sa dibdib, kakulangan sa paghinga, sakit ng ulo, at panghihina ng mga kamay at paa. 7 butas na dumudugo, sakit sa buong katawan, pakiramdam na nasira ang atay. Tanging ang pag-inom ng bulaklak na bato ang makakapagpagaan. Bulaklak na bato, talagang mahal. Mabuti na lang at wala ng problema sa pera ngayon. Ikaw na ang bahala sa ayos. Oo. Bulaklak na bato na may halimuyak. Nahanap na nila. Lahat ng batika sa kabisera ay nagsiyasat, ngunit walang makuha. Kahit na hindi ito pangkaraniwang gamot, pero sobrang kakaiba. May nakatagong tao na nagkokontrol sa pagkalat nito. Ang kabisera ng lungsod na ito, ang nakakontrol sa mga gamot. Tinataya ko, ikaw lang ang meron niyan. Tama. Ako ang hari. Yener, ayaw kong masaktan ka, hari. Oo, ang sitwasyon ay masyadong mabagal. Kailangan kitang paalalahanan, lahat. May tamang panahon. Panahon. Ang gamot na ito, magagamit ng kalahating buwan. Kung hindi ito epektibo, huwag mong asahan pang may susunod pa. Chuyi. Nandito na. Kunin mo ang gamot. Oo. Kumusta ang kalusugan ni Consort Yu? Ibalik ang report sa hari. Nagsabi ang mga tagapaglingkod ng hapon. Hindi pa rin maganda ang pakiramdam ng inang Reyna. Matagal na itong nagdurusa ng kalahating buwan. Nagmamatigas ba siya laban sa akin? Narito na ang mga alagad ng Timog Palasyo. Magandang araw, mahal na emperador. Inang Reyna, simula nang pahalagahan kayo ng emperador, siguradong lalong gumaganda ang araw na ito, di ba? Di naman siguro. Ang puso ng hari ay nananatili sa akin, si Yi Gufei. Ang pagmamahal na ito ay parang bulaklak na panandalian lamang. Si Yi Gufei na ito may espesyal na katangian. Bakit ang emperador ay labis na nahuhumaling sa kanya? Hindi ko rin alam. Ngunit, siya pa ang nagdulot ng kamatayan kay Empress Hua. Tuwing naiisip ko ang pagkakahuli kay Empress Hua, ako'y nanginginig sa takot. Empress, baka susunod na gusto niyang saktan ka. Huwag naman. Hindi ako katapat niya. Kung hindi, magsimula tayo sa magandang asal. Sa loob ng palasyo, hindi laging nakikinabang ang mga nagkakasundo. Tanging sa pamamagitan ng pagkilos ng maaga, maaaring mapangalagaan ang sarili. Anong ibig mong sabihin?
Ano ang nangyayari sa palasyo? Bakit nagtipon-tipon ang mga consort dito? May balita na may isang demonyang babae na pumasok sa palasyo. Dumating ang mataas na pari upang palayasin siya. Mula sa timog, isang dalaga. Muling ay lahad ang katangian ng engkantadang iyon. Nang detalyado, sa hari. Dakilang pari, nanunood ng mga bituin at nagbabasa ng mga sagradong palatandaan. May takot na may isang babae sa palasyo. May 3 mole sa dibdib niya. Sa hinaharap ay tiyak na magiging pagkawasak ng pamumuno, o ang pagpapakataas sa buong mundo. Kasinungalingan. Paano makakapag-angkin ang babae ng emperador? Hindi pa naririnig. Ginoo, mas naniniwala ako na meron. Hindi dapat basta-basta paniwalaan. Maaaring tsismis ito. Laging may dahilan ang mga pangyayari. May katwiran. Kamakailan lang, may mga bulong-bulungan sa palasyo. Tungkol sa isang concubine, na may kakaibang bagay, na masamang omen. Kaya't inanyayahan ng lahat ng mga concubine dito. Tinitingnan mismo ng hari. Upang malaman ang katotohanan. Ginoo Zhao. Pakihusad na po. Ipakita na. Ano ito? Ito ay ang aking mantsa sa balat. Susunod. Ito rin ay isang mantsa. Susunod. Ikaw naman. Isa ka ring lotes. Talagang kakaiba. Ang swerte naman. Lahat sila ay may lotes sa dibdib. Mahal na emperador, nais kong malaman ang dahilan. Alam ko po. Sabihin mo sa akin, mahal na emperador, narinig mo na ba? Ang kwento ng 3 tao, isang tigre. Siyempre, alam ko. 1 linggo na ang nakalipas. Sa Beijing, may dumating na isang naglalakbay na alagad ng sining. Na nag-aral ng mga bituin. Nagmamasid siya sa mga bituin sa gabi. At nagbabayad ng hula sa araw. Sinabi niya na sa harem, ay magkakaroon ng isang babae na may bulaklak sa dibdib. Na malapit nang maging reyna. Tulungan ng emperador. Upang magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Ina ng lahat ng tao. Emperador. Narinig mo na ba ang hula na ito? Magpatuloy ka. Sa katunayan, ang hula na ito ay dapat ipasa lamang sa pamilya ng isang talentadong tao. Sino ang nakakaalam? 1 tao, 10 ang nakakaalam, 100 ang nakakaalam. Ang mga concubine sa harem ay lahat nakarinig. Pagkatapos, nagtawag sila ng mga embroiderer upang sa dibdib ay magtahi ng lotes na bulaklak. Mga handgal na babae. Ikaw, narinig mo ba ang tungkol dito? Hindi ko pa narinig. Gayon din. Kung narinig mo man, baka ikaw rin ay mang-udyok. Talagang isang palabas na katawa-tawa. Kung may mas matalino sa loob ng harem na ito, hindi sana umabot sa ganito. Hindi sana umabot sa ganito. Tama na. Uuwi na ako. Magpahinga na rin kayo. Bumalik na kayo at magpahinga. Sandali lang. Mahal na emperador, Nangong Kairen, hindi ko alam kung ano ang nais ninyong makita ngayon. Ngunit ito ba? Paano? Ang nakita ngayon ay ayon sa inyong nais. Tungkol sa bulaklak ng lotes na ito, ikaw ang nagkalat nito. Ako nga. Mahal na emperador, si Ginang. Yu ay nasa palasyo, nangangalat ng tsismis na ito. Masyado namang, masyado. Mahal na emperador, ako po, nais ko lamang ipaalam sa hari ang isang bagay. Kung may taong may masamang hangarin, na nais magpakalat ng tsismis, sa lalong madaling panahon, ito ay kumalat sa buong palasyo. Halimbawa, tungkol sa malls na iyan.
Sinasabi mo, Hari. May interes si Siyang. Makita ng personal ang taong ito. Ipaliwanag mo. Halika. Sabihin mo, sino ang nagturo sa'yo? Ang tungkol sa 3 nunal. Oo, siya nga, binigyan niya ako ng 10,000 pilak, para ipakalat ang balitang ito sa palasyo, nasa dibdib ko, ang tungkol sa 3 nunal. Ngunit ito ba'y iyong nakita ng sariling mata? Hindi ko pa nakita, mahal na emperador. Kanselahin ang titulo ng Nangong Churen. Ipinagbabawal na lumabas sa palasyo. Ilipat ang buong angkan ng Nangong sa hilagang hangganan. Hinding-hindi na makakabalik. Mahal na emperador, alam ng inyong lingkod ang kanyang pagkakamali. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. Mahal na emperador. Mahal na emperador. Mahal na emperador. Matagal na kitang pinabayaan, upang alisin ang mga tao sa aking paligid. Ano ba talaga ang dahilan nito? Sino ka ba talaga? Ikaw na babae. Ano ba talaga ang gusto mong gawin, mahal na emperador? Huwag magulo. Kung ako'y magulo, magulo na nga. Ano ang magagawa mo sa akin? Mahal na emperador, ako'y may sakit. Hindi ito dahilan. Anong sakit? Ito ay lason. Anong uri ng lason? Hindi alam. Nagawa bang suriin ng doktor ang sakit? Nasuri na. Walang resulta. Yuning yan. Ako po, ang lason na ito. Yuning yan. Hindi kita papayag ang mamatay. Lumabas ka na. Umalis na siya. Ano ang iniisip mo? Nagmahal ang emperador. Ikaw. Naramdaman ba? Ngayon ko lang nalaman. Kung sana noon, talagang pumasok si Yuning yan sa palasyo. Marahil. Matagal na akong patay. O kaya, napatay ni Han Shilan. O napatay ng hari. Ano ang ibig mong sabihin? Bakit labis na nagmamalasakit ang emperador sa iyo? Marahil. Alam na niya ang iyong pagkatao. Wala akong pakialam. Alam man niya o hindi. Gusto ko lang maghiganti. Kunin mo na. Huwag ka nang magsuka ng dugo. Kung hindi, hindi ko mahahanap isang matalino mong lihim na tagapagbantay. Ako ang magbibigay sa akin ng lunas. May iba ka pang layunin. Sa unang tingin sa iyo, ako'y nagduda na hindi ka si Yanner. Si Yanner ay nakakatawang tanga, at matagal na akong nahulog sa kanya. Mabilis kong nakita ang kanyang iniisip. Dahil dito, alam mong hindi ako siya. Bakit? Hindi mo ako pinatay sa unang pagkakataon na nakita mo ako. Agad. Paano? Gusto mo talagang mamatay? May pagkakataon pa bang mabuhay? Sinasabi ko ang totoo. Noong pumasok si Yuning yan sa palasyo, hindi ito simpleng para maging isang concubine. Alam mo nang mabuti ang aking layunin. Ngunit masyadong bobo siya. Hindi niya kayang tapusin ang misyon. Kaya, itinuturing ko lang siya bilang isang pawns. Samantalang ikaw, iba ka. Sobrang talino mo. Kahit si Han Shilan, ay napaglaruan mo ng husto. Kung ganoon, nagpasya ako na makipagtulungan tayo sa iyo ng maayos. Anong pakikipagtulungan? Sabihin mo muna sa akin. Ano ang layunin mo sa pagpunta sa palasyo? Paghihiganti. Sino ang iyong paghihigantihan? Ang tunay kong pangalan ay si Wen Shuan. Ikaw iyon. Tama.
Ang aking ama ay isang pangulo noong araw na iyon, Wen Jingyun. Sa pagkakataong ito sa palasyo, tiyak na, ako mismo, ang papatay, kay Yu Churen at Han Wenhao. Para sa aking ama, dapat bayaran ng dugo ang utang na dugo, talaga. Ang trahedya ng pamilya Wen ay may ibang dahilan. Anong ibig mong sabihin? Ang bagay na ito ay dapat simulan sa isang koneksyon sa iyo. 10 taon na ang nakalipas. Ako sana ang mag-aakyat sa trono at magdeklara ng emperador. Ako yun. 11 taon na ang nakalipas. Nang kunin ng Angkan Shao ang kapangyarihan at itayo ang bansa. Ang balanse ng kapangyarihan noon ay tila malapit ng maganap. Ako na bata pa noon. Nakapamalas na ng di pangkaraniwang kakayahan sa pamamahala. Ngunit nagdulot ito ng takot sa mga opisyal na may katungkulan at sa mga mandirigma. Reyna, kung magpapatuloy ang ganitong pag-unlad, sa huli, malamang na maupo sa trono, ay si Prinsipe Chen. Alam ko ang tungkol dito. Ngunit si Lanner ay bata pa. Ang kapangyarihan sa militar at gobyerno, nasa kamay ni Prinsipe Chen. Siya. Hindi naman siguro magsasagawa ng kudeta. Reyna, ito ay pangalawa lamang. Ngayon, ang kapangyarihan militar ay karamihang nasa kamay ni General Wen. Nais lamang niyang suportahan si Prinsipe Chen. Ang kapangyarihan sa palasyo ay unti-unting pumapabor kay Prinsipe Chen. Kung hindi ito mapipigilan sa oras na ito, maaaring hindi lang ito pag-agaw ng kapangyarihan, kundi isang pagsalakay sa palasyo. Ano ang magagawa ko? Kayo mga ministro, hindi ba dapat naisip niyo na ang solusyon? May plano ang inyong lingkod. Sabihin mo sa akin, kamakailan lang, nagbasa ako ng mga palatandaan. Nakita kong ang kanluran ay mabibigo sa ilalim ng isang masamang bituin. Ang bituin na ito, kapag lumitaw, magdadala ito ng malaking kapahamakan. Bituin ito. Sino siya? Anak ni Wen Jingyun, si Wen Shuwan. Napakamalinaw nito. Baka naman. Sobrang halata na. Huwag magmadali, Reyna. Ang bituin na ito ay para sa mga signal ng mga tao. Hindi namin direktang gagalawin si General Wen. Ngunit sa oras na iyon, ay may mga mangyayaring hindi ka nais-nais upang pahinain si General Wen at ang prestihiyo ni Prinsipe Chen. Kasabay nito, maaari tayong makipag-isa sa pinakamayamang tao sa Jiangnan Weiveng at mga puwersa ni Namong King upang mabalanse ang kapangyarihan ng mga sundalo. Kapag dumating na ang tamang pagkakataon, kailangan lamang ng Imperatress at ng Prinsipe na lumabas. Nasa ating mga kamay ang lahat. Ang plano ng punong ministro. Kahanga-hanga. Kaya, hindi nagtagal, upang malito si General Wen. Ang mga pamilya ni Han at Yu ay ipinadala si Xiao Yinlan sa tahanan ni Wen upang mag-aral. Sa araw na siya'y babalik sa palasyo, iyon ang magiging General Wen, at ang mga tauhan sa likod ng Wen Jiajun, sa oras ng kanilang pagkawasak. Miss. Mabuti. Sang-ayon ako sa iyo, ngunit mayroon akong isang kahilingan. Kapag natapos mo na ang iyong gawain, kailangan kong sadyang pinatay ko ang aking kaaway. Ayos, napakabuti. Matagal ko nang pinlano ang lahat, kailangan mo lang sundin ang aking sinasabi. Anong nangyari? Matagal na akong nagplano, naghihintay ng isang pagkakataon. Makaraan ang kalahating buwan, kritikal ang sitwasyon sa Hilaga, magsisimula na ang labanan, at si Nan Gongqing ay naitalaga sa Hilagang Hangganan. Panahon, likas na yaman at pagkakaisa ay kumpleto. Kailangan mo lang
Ikaw, talagang para kang isang alipin. Hindi siya ang iyong Panginoon, ngunit handa kang maging kanyang alipin. Kung saktan mo siya, ako'y manumpa na ipagtatanggol siya. Sa kanyang buhay o kamatayan, ano ang pakialam mo? Gusto kong kumain. Itigil mo. Lahat tayo ay isang pamilya. Hindi ninyo siya pwedeng apihin. Sugod, mag-ingat. Bata, ako si Yuning yan. Ako ang magiging amo mo. HMM. Ginoo. Chuyi, anong nangyari sa'yo? Nasaktan ka ba? Bakit ganito ang nangyari? Chuyi, kapit ka lang. Tawagin ang doktor. Bakit ganito? Ayaw ko, hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi na kailangan. Miss. Matagal na tayong hindi nagkita. Ako talaga ito. Chuyi, magpakatatag ka. Huwag kang matutulog. Chuyi, Ginoo. Sa tingin ko, isa na ako sa mga wen. Oo. Ikaw pa rin ang aking pamilya. Oo. Pasensya na. Mag-ingat. Mag-ingat kay Hari Chen. Chuyi. 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 Ayaw ko. Chuyi, ayoko na. Chuyi. Gising ka na. Yung mga gamit ng hukbo na ito, bakit ang bilis mag-ubos? Sa ganitong bilis. Huwag na nating sabihin pa na ay dadaan sa Beijing papuntang Hilagang Gran. Kahit pa sa pintuan ng Beijing maglaban. Hindi na kami magtatagal dito. Ano ba talaga ang ginagawa nyo? Hari. Sa Hilagang Bansa, iba ito sa Timog. Una, ang mga tao dito ay may malakas na panlasa sa pagkain. Bigas, mabilis maubos. Pangalawa, mahuhusay ang mga North Wolf sa mga pagsalakay sa gabi. Kailangan ng malaking bilang ng tropa sa gabi. Pangatlo, magaspang ang ugali ng mga tao. Madalas nananakaw ang aming kaayusan. Bagamat mahigpit naming pinaparusahan ang mga magnanakaw, ngunit hindi maganda ang resulta. Kawawang. Isang hukbo ay nahahadlangan ng mga maliit na magnanakaw. Ano ang silbi ng pag-aalaga ko sa inyo? Mahal na emperador, si General Hong ay mahusay sa labanan, ngunit may kakulangan sa estratehiya. Ako ay handang pumunta sa Hilagang Dulo, tumulong sa pamamahala ng militar, bawasan ang pasanin ng mga general. Pinapayagan na. Ang Hilagang Dulo ay pintuan ng ating bansa, may mga maliliit na bansa sa paligid na nakapaligid. Hindi ko papayagan na maliitin nila ang ating bansa. Ako ay magpapalam na. Ginoong Yu. Salamat sa iyo. Huong, huwag kang mag-alala, para lang sa kapakanan ng emperador. Tara, uminom tayo. Tara na.
Mahal na ginang, nasa harap ng emperador. Ayaw makipagkita sa tao. Pasukin na siya. Pakiusap. Hari. Ngayon. Parang hindi maganda ang pakiramdam mo ngayon. 10 taon na ang nakalipas. Ang mga alalahanin noong ikaw ay nag-umpisa sa trono. Kung ikukumpara sa ngayon, alin ang mas nakakaabala? Noong araw, kasama mo ang Empress Dowager. Ako si Papa Yuchurin, guro ng Korea. At ang General Wang Jinbian. Ngayon, nasa paligid mo, mayroon pang General Yu Churenhong. Sige. Natatakot ka ba? Gusto kong magtanong sa emperador. Bakit siya nagkaroon ng kapangyarihan noon? Bakit niya ito ginawa? Ang nakaraang dinastiya ay malupit, nagdulot ng pagdurusa sa mga tao. Nais ko lamang iligtas ang mga mamamayan mula sa apoy at tubig. Kung totoo ang sinasabi ng emperador, para sa mga mamamayan ng mundo, bakit pagkatapos ng pagtatayo ng bansa, kailangan pang alisin ang kapangyarihang pinangunahan ni General Wen mula sa ating gitna? Noong mga panahong iyon, ganoon ka rin. Gusto mong patayin si General Wen, di ba? Ikaw. Paano mo siya kilalang kilala si General Wen? Sino ka ba talaga? Sabi ng tatay ko. Aking mahal na Ginoo, gusto kong sabihin sa emperador ang isang bagay. Mas mataas ka kaysa kay Prinsipe Chen. Mas angkop para maging emperador. 10 taon na ang nakalipas. Mga taong nasa paligid ko, lahat ay taos-pusong nagsisilbi sa akin. Pero nagdusa ako dahil sa kanila. Ngayon, hindi na ako makahanap pa ng isang taong tunay na tumutulong sa akin. Anong uri ng mundo ang mayroon tayo? Sinasabi nila na may tamang paraan sa pamamahala bago umakyat sa trono. Ang mundong ito ay sa Prinsipe Chen. Pagkatapos umakyat sa trono, ang mundong ito ay makikinig pa rin kay Prinsipe Chen. Gusto kong makipaglaban sa larangan, kahit na mamatay sa laban. Gayon din tulad ng sinasabing emperador ngayon, ngunit walang magawa ang sarili. Tumawa. Tumawa. Tumawa sa emperador na nakulong sa 10 taon na nakaraan, na walang kakayahan. Emperador. Mula ngayon, hindi mo na kailangang mag-isa pa. Emperador, nagising ka na. Emperador, kailangan na nating pumasok sa maagang pagtitipon. Ngayong gabi, maaari pa ba kitang makita muli? Emperador, gawin ang nararapat para sa hari. Ako po. Gawin ang nararapat para sa isang reyna. Gabi na. Magkikita tayo. Hari. Mag-ingat sa aking ama.
Ginoo Nangang, ang korte ay humihingi sa iyo ng donasyon. Ito ay pagkakataon mo upang makabangon. Kung patuloy kang tatanggi, ang buong pamilya mo ay magdadala ng pagkakasala. Baka mahirapan kang makabangon sa loob ng ilang taon. Ginoo. Kami sa pamilyang Nangang, noong nakaraan, hindi kami nag-atubiling tumulong sa emperador. Paano ko naman kayang suportahan ang korte sa aking sariling kakayahan? Masyado akong nag-iisa. Ito, nasa labanan na ako at nag-aayos ng mga estruktura. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Ano ang ibig mong sabihin? Ngayon, may mga pagsubok ang korte. Ikaw, isang simpleng tao, walang pananagutan. Sige, babalik ako at sasabihin kay General. Hindi ko na masasabi ang magiging resulta sa susunod. Palem. Ginoo. Tatay. 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 Nana. Aking nana. Tatay, mga anak na babae, hindi nakakapagpamalas, na nagdudulot ng sakit sa tatay. Basta't nabubuhay, ayos lang. Basta't nabubuhay, ayos lang ah. Itay, nang. Narinig ko na yung tao na nagsira sa amin. Ay si Yuning yan, di ba? Itay, anong gagawin mo? Gusto kong patayin siya. Dapat ay tama lang ang paraan. Sana ngayong gabi. Hindi siya magreklamo sa aking hindi magandang plano. Bakit hindi pa siya dumarating? Baka naman ako'y masyadong nagmamadali. Baka ito'y makatakot sa kanya. Sige na nga. Kailangan ko pa ring makahanap ng oras para makilala siya. Bakit ikaw? Bakit ikaw? Mahal na emperador, hindi ka ba nasa malamig na palasyo? Bakit ka nandito? Sino ang nagpalabas sa'yo? Mahal na emperador. Sa loob ng 100 araw, ang mag-asawa ay may pagmamahalan. Kahit gaano pa karami ang aking mga pagkukulang, lahat ito ay para sa ikabubuti ng hari. Gaano mo nakatagal na kilala si Han Shilan? Hari. Ngayon ay dumating ako, hindi upang humingi ng pabor, kundi dahil hindi ko mapigil ang makaramdam ng awa. Muling niloko ang hari. Nililin lang at niloloko. Sinong may lakas ng loob na lokohin ako? Yun ang babaeng yun. Yuning yan. Ulitin mo. Hari. Walang pakinabang ang pagsasalita ko, emperador. Kung ang hari, nais sumama sa akin, sabay nating lakbayin, sa Yaowa Palace ni Yanfei. Siguradong malalaman ang katotohanan, ang katapatan ko. Siyempre, mauunawaan ng hari. Maganda. Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sino ba talaga ang nagpalaya sa iyo? Kakaiba. Bakit walang tao? Nasaan si Yuning yan? Naalala kong nandito siya kanina. Tulong. Protektahan ng emperador. Protektahan ng hari. Hari, ayos ka lang ba? Ayos naman ako. Masaya ako na okay ka. Nangungunang Prinsipe Choran, ang tapang mo. Nang ahas kang saksakin ng hari. Hindi dahil wala ako.
Paano? Nakuha ba? Punong ministro, biglang dumating ang emperador sa Yaowa Palace. Ang ating tao, hindi nakakuha, walang silbi. Nabalian ka na ba, hari? Medyo nasaktan ka lang, Ginoo ng Nangang. Nailibing na siya at nakulong. Sayang. Walang isang tibak na nakapatay sa batang emperador. Yung nagkunwaring anak ko, talagang maswerte siya. Wala na. Lumabas muna sa palasyo. Maghanap ng pagkakataon sa susunod. Dapat siyang alisin. Punong ministro, masyado akong mapaghinala. Paano malalaman? Ang mga tao sa palasyo, talagang hindi siya isang dalaga. Ang dalaga sa inyong tahanan. Kung mayroon siyang ganitong tapang na makipag-ugnayan sa pamilyahan. Pamilya Nangang, bakit ko pa siya kailangang ipasok sa palasyo upang protektahan ang aking tahanan? Chuhi, matagal na akong tapat sa kanyang hukbo. At dahil sa kanyang pagpasok sa palasyo, nasawi siya. Ang mga taong may ganitong tapang ay hindi pangkaraniwan. Prinsipe ng Tang, kahit pinapayagan muna akong huwag siyang galawin. Ngunit hindi maganda ang intensyon ng mga darating. Hindi pa alam kung buhay o patay si Yan Ying. Ang paghihiganting ito ay tiyak na magaganap. Sa kasalukuyan, nagsimula na ang labanan. Ito na ang pagkakataon para sa Prinsipe Chen, na umakyat sa trono. Wala na akong dapat ipag-alala. Naiintindihan ng aking nasasakupan. Nasaan ang ating tao? Hindi ba't dumating na sila? Tingnan mo, parang, may tao ba? Hindi ko ba sinabi sa'yo, na ipapadala mo si Deadpool para magtago? Hindi tama yan, sabi ni Chen Wang. Pinapanta mo si Deadpool para magtago. Kailan ko ba? Sira na. Ako si Yu Churen, ang punong ministro. May mahalagang bagay na ipapaabot sa emperador. Inutusan upang hulihin ang rebelde na si Yu Churen. Huwag kumilos ng padalos-dalos. Nako, anong nangyayari? Punong ministro, ano ang nangyari? Huwag magpanik, may impormasyon mula sa mga especially iya. Ikaw ay lihim na nakikipag-ugnayan sa kaaway. May masamang balak, walang hiya. Ako ay isang bayani ng pagtatatag ng bansa. Sinasabi mong nagtataksil ako, kaya nagtataksil ako. Lumabag sa autoridad. Anong parusa ang nararapat? Protektahan ng punong ministro. Huwag magmadali sa aksyon. Nakakuha ko ng impormasyon. May dala ka. Mga ebidensya ng pakikipagsabuatan at pagtataksil sa bansa. Kung talagang wala, tiyak na palalayain ko kayo. Kababawan. Hayaan mong makita kayo ng inyong pinuno. Narito si Hong. Kapatid na Hong, dumating ka sa tamang oras. Malalim ang hindi pagkakaintindihan sa bagay na ito. Pakiusap. Pakilisan na silang umalis ng mabilis. Si Kuya Yu, nagkaroon ba ng maling akala? Kailangan lang nating suriin. Malalaman din natin ang katotohanan. Nakatanggap tayo ng impormasyon. Kailangan ng isang patunay. Para sa karangalan na ito, ayaw akong bigyan. Ang usaping ito ay may kinalaman sa seguridad ng bansa. Hindi ito maaaring ituring na usaping pampersonal. Punong ministro, kung ganito ang mangyayari, magdududa lamang. Mas mabuti pa. Hayaan na silang suriin ito. Hindi ba nagdududa ang punong ministro? Magkakaroon ng lihim na pagsasabuatan si Prinsipe Chen laban sa iyo. Kapatid Hong, kumpiyansa akong walang sala ako. Kaya't hinihiling ko na ikaw ang magpatunay. General. Nako, ngayon, tiyak na patay tayo. Ito ay sa ating bansa, mga guhit ng depensa. Yu Churen, ikaw, Taksil, pumunta ka na, punong ministro. Yaner. Bakit? Yu punong ministro, huwag magpanggap. Alam nating pareho. Hindi ako iyong mahal na si Yaner. Sino ka ba talaga? Naaalala mo ba?
10 taon na ang nakalipas. Pinatay mo ang aking pamilya. Ikaw ay... Tama. Ako ang tanging nakaligtas ng pamilya Wen. Anak na babae ni Wen Jingyon. Si Wen Shuan. Iyan. Ang aking anak na babae. Patay na siya. Ang aking anak na babae. Ikaw. Aking usok. Aking usok. Aking usok. Yu Churen. Ang iyong utang na dugo. Pabayaran ko sa iyo ang iyong dugo. Sa utos ng emperador, ipinahayag. Noong nakaraan, biglang nagbago ang hangin sa hilagang hangganan. May panganib ang bansa. Ako'y nag-aalala. Lahat ng tao ay naghihintay ng kapayapaan. Swerte na lang at may tulong mula sa langit. Ang mga matapang na mandirigma ay nagsikap. Sa huli, nalagpasan din ang krisis. Ngayon, ang bansa ay payapa at ang mga tao ay masaya. Maraming gawain ang naghihintay na maisakatuparan. Ako'y labis na nagagalak. Naaalala ang nakaraan. Si Yun Yang, ang usok na asawang babae, nakalaban sa digmaan sa hilagang hangganan. Ipinakita ang pambihirang tapang at talino. Matatag na nagpapatupad ng batas. Naghahanap ng katarungan kahit sa sariling pamilya. Nahuli ang taksil na si Yu Churen. Sa kanyang tapat na puso, maaaring makita sa langit at lupa, maliwanag sa araw at buwan. Ako'y humahanga sa kanyang mga nagawa, ayon sa tradisyon ng mga ninuno. Itinataguyod si Yu Ningyan bilang reyna. Upang ipakita ang kanyang kabutihan. Upang ipakita ang kanyang mga nagawa, inaasahan na magiging tapat ang Imperatress sa pagtulong sa akin. Ina ng buong mundo. Pamahalaan ang mga bagay sa harem. Magsama-sama sa masaganang panahon. Sa paglabas ng kautosang ito, dapat ihanda ng kagawaran ng seremonya ang malaking seremonya ng pagkilala. Sama-samang magdiwang ang lahat. Lahat ay makikinabang sa kasiyahan. Kaugnay nito. Tinatanggap ko ang utos. Reyna. Mula ngayon, maaaring tawaging Reyna. Nakatanggap ng utos ang hari. Agad na pumunta sa banal na palasyo upang magpahayag. Oo. Reyna. Ngayon ay isang araw ng malaking kasiyahan. Mabilis na lumapit at makiisa sa akin sa inuman. Reyna. Bakit nag-aatubili? Hari. Ako po. May isang kwento. Nais kong magsalita sa harap ng emperador. Kung nais magsalita, magsalita ka, emperador. Ako po. Ay hindi si Yuning yan. Sino ka ba talaga? Ako po. Nangangalang Wen Shuan, isang bayani ng bansa, mahal na general. Anak ni Wen Jingyon, sayang. Ama. Noong ako'y 9 na taong gulang. Hanggang ngayon, hindi pa nababayaran ang utang ng dugo. Alam ko. Matagal ko nang alam. Huaner, buhay ka pa pala. Sa wakas ay handa ka nang makilala ako. Oo. Ngunit. Huaner, bakit mo pinili na maging Yuning yan? Napakamalas ko sa kapalaran. 10 taon na ang nakalipas. Binomba ni Yu Churen at Han Wenhao ang aming bahay. Iningatan ako ng aking ina gamit ang kanyang sariling katawan. Nakaligtas ako sa kapahamakan. Nagpanggap ako at nagtungo sa isang kabaret para mag-higanti. Hindi ko inakalang, pagkakataon, na siya mismo ang lumapit sa akin. Pumasok sa bahay aliwan, halos mamatay. Ang mabuhay ay parang mas masahol pa sa kamatayan. Huaner, paano ka nakatakas? Oo, mahal na emperador, sobrang swerte ko. Noon. Si Yu Ningyan, anak ni Yu Churen, ay tinawag sa palasyo. Nais na samahan ang haring nasa tabi niya. Ngunit, si Yu Ningyan ay tapat at masigasig.
Buong puso niyang minamahal ang kanyang kababata. Si Regent King Xiaolangchen. Narinig niya, sa isang babae sa kabaret, na napakasama ng hitsura. Nais niyang maghinala. Naipasok ko siya sa palasyo. Samantala, siya mismo, ay tumakas kasama ang kanyang kasintahan. Kahit pa nga, sinubukan akong kontrolin gamit ang 1,000 bulaklak na lason, upang ako'y maglingkod. Hindi ko inasahan. Nasa pagkakataong ito, ay mamamatay sa aking kamay. Hindi nakapagtataka. Hindi nakapagtataka na sa unang tingin ko sa iyo, ay parang pamilyar ka, si Huner. Pagkatapos, mga bagay sa palasyo, alam na ng emperador. Ako ay dumaan sa pangyayaring ito, kaya unti-unti, nakarating ako sa araw na ito, si Huner. Ngayon na ikaw ay naging reyna, nabayaran mo na ang iyong paghihiganti. Muling tayong nagkita. Sa huli, naging maayos ang buhay na ito, emperador. Wala akong pagsisisi, walang inilihim. Ngunit may isang bagay. Ako po, nais kong humiling sa emperador. Ano iyon? Aking kamahalan. Maaari bang direktang sabihin ito sa emperador? Walang alinmang pag-aalinlangan si Huner ngayon. Bakit hindi? Sa harap ko, ay maaari siyang gumawa ng kahit ano. Lumapit ka na. Magaling ang ginawa mo. Susunod na hakbang. Ano ang plano mo? Pero na, sumunod ka sa akin. Ako. Hindi. Ako. Kailangan ko munang matikman ang pakiramdam ng pagiging emperador. Ano ba talaga ang mga pait at tamis nito? Xiao Yinlan. Ang salitang pag-ibig ay parang isang tibak. Ngayon, hindi ka na makakatakas. Mula pagkabata, ano ang hindi ko kayang gawin kumpara sa iyo? Ngunit bakit? Ang trono na ito ay akin. Ikaw ay isang simpleng manika lamang. Isang puppet na madaling manipulahin. Ang dugo ni General Wen noong mga panahong iyon, katulad mo. Patuloy na dumadaloy. Noong mga panahong iyon. Hindi dumadaloy. Itong dugo, walang daloy. Itong dugo, walang daloy. Anong nangyayari? Hari ng mga bituin. Ikaw ba ay tao o multo? Ako. Siyempre, isang buhay na tao. Ninanakaw ninyo ako. Patayin ka. Para matapos na ang aking paghihiganti. Bakit? Bakit hindi kumilos? Dahil ako. Bakit? Dahil nagkasundo tayo. Gawin mo ang dapat gawin ng emperador. Gagawin ko ang dapat gawin ng consort. Tayo dalawa. Magkikita tayo sa gabi. Ikaw. Para. Bakit? Dahil tanging sa pagpatay sa iyo, ang aking paghihiganti, kailangan maging buo. Yu Churen.
Gusto kong makabawi ka sa dugo, may isa pang kalaban mo. Anong sinasabi mo? Noong panahon na inakusahan ka ng pumatay sa iyong ama, kami ay mga pawns lang. Ang tunay na mastermind ay si Prince Chen. Noong nakaraang dekada bago itinatag ang bansa, magulo ang mga laban noong nakaraang dinastiya. Ang tunay na nag-uutos sa atin ay si Prinsipe Chen. Pagkatapos itatag ang bansa, natakot siya sa pag-akyat ng trono ng Prinsipe General. Inakusahan niya ang Emperators Dowager, si General Wen na kumokontrol sa militar, tapat sa prinsipe. Natatakot si Prinsipe Chen na umatake kaanumang oras. Kaya't ginamit niya ang utos ng emperador para puksain ang iyong pamilya. Nakikita mo, nagtitiwala ako sa iyo. Ikaw ay walang iba, kundi nagtatangkang iligtas ang iyong sarili. Maaari mong bisitahin ang aking ancestral na tahanan. Nandyan pa ang utos ni Prinsipe Chen noong mga panahong iyon. Noong mga taon na iyon, wala akong kapangyarihang militar. Siya ang gumamit sa akin upang wasakin ang pamilya Wen. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, tutulungan kita sa iyong paghihiganti. Ang mundong ito, totoo at hindi totoo. Sa huli, lahat ay ilusyon. Anong nangyari? Hindi ba't nakakalungkot? Sa wakas natapos na. Tatay. Nanay. Chuyi. Ang inyong kaaway. Sa wakas, natapos na ang ulat. Huaner. Huaner, anong nangyari sa iyo? Agad, tawagin ang mediko. Huaner, hindi ba? Hindi ba ito? Mahal na emperador. Oo. Ako ay buntis. Ginoo. Hindi pa nalilinis ang toxin sa katawan ng reyna. Dagdag pa rito, kakalabas lang ng anak na lalaki. Mahina ang katawan. Baka, hindi na magtatagal. Anong sinasabi mo? Ako na bahala. Kung sakaling may masamang mangyari sa Empress, ipaparusahan kita ng 9 na angkan. Emperor, patawarin ninyo ako, Hari. Patawarin ninyo ako, Hari, Hari. Walang dapat sisihin sa manggagamot. Alam ng lingkod ang kanyang kalagayan. Malinaw sa akin. Nakapaghiganti na. Nakatupad na ang aking hangarin. Kung may isang bagay na ikinalulungkot, ito ay hindi ko nagawa na makilala ka ng mas maaga. Hindi. Huaner, hindi ka pwedeng mamatay. Wala na ang iyong. Ano pang silbi ng kaharian na ito sa akin? Huaner. Aking mahal na Huaner. Kakabuo lang natin ng pamilya. Hindi maaaring walang ina ang prinsipe. Kuya Xiao. Ingatan mo. Ang ating anak. Huaner. 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 Bilisan mo. Mahal na reyna, walang masama, kulang lamang sa lakas at nahimete. Maaari akong magbigay ng race eta. Pangalagaan ang puso ng inang reyna. Nakatadhana na ito ng langit. Kaya't hinihiling kong magplano na ang emperador. Anong maagang pagpaplano? Gusto kong mabuhay ang aking anak na masaya. Inutusan kita na iligtas ang Empress. Mahal na hari, mag-isip-isip ka muna. Bansa, hindi pwedeng mawala ang hari. Naiintindihan ko. Naging matyaga sa loob ng kalahating buhay. Kung hindi dahil sa Empress, matagal na sana akong naging kaluluwa ni Prince Chen sa ilalim ng espada. Mabigat ang karamdaman ng reyna. Dahil sa akin ito nangyari. Kung hindi man lang siya mailigtas, anong silbi pa ng buhay ko? Dr. Jiang, alam kong eksperto ka sa pagtanggal ng lason. Nagamit mo na ang dugo upang mailigtas ang matandang may sakit.
Kahit na malubha ang karamdaman ng Reyna, mas mabuti pa kaysa sa matanda. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sagot mo ako. Paano? Bata pa ang Reyna. Mas mabuti kaysa sa matanda. Napakabuti. Huoner. Hindi kita papayag ang mamatay. Dapat kitang ipinanganak na mahaba ang buhay.